Welcome sa ating Hana Filipino Worship. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat at patuloy na kami ay tunay na ginagabayan mo po sa pamamagitan ng pagsamba na kami ay binibigyan mo ng kalakasan at grasya na kami ay makatunay na makadalo sa pagsamba at marinig ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na hindi dahil sa kagustuhan namin na kami ay naririto, kundi dahil kami ay iyong pinili, kami ay naririto, Panginoon. At ikaw ang naghahanda na kami ay makinig ng iyong salita at ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang ang iyong salita ay tunay na maging buhay para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng pagsambang ito, tunay na mahahanap namin ang natatanging sagot para sa aming mga buhay. At ito ay ang gospel na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong dakilang grasya. Panginoon, sa pamamagitan ng pagsambang ito, kami po ay pahintulutan nyo ng aming pananampalataya ay mas lumago at ang pananampalatayang ito ay tunay na maging makita sa aming mga buhay at ito ay maging ebidensya para sa ibang mga tao na tunay na sila din ay maabot ng katotohanan ng gospel. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang tunay na magbibigay sa amin ng karunungan at pagkaintindi sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Sa araw na ito ay ang ating pamagat ang salita ng Diyos ang mahalaga. At ang binasa natin ay makikita sa Lucas 5:1-11. Kung titingnan natin ang pamagat pa lamang po ng salita na pag-uusapan natin at ibabahagi natin ngayon sa araw na ito, tayo po ay nakasentro ngayon sa salita ng Diyos. Kung tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, ano po ang pinakamahalaga ngayon? Ano ang pinakamahalaga para sa buhay mo ngayon? O kung sa ibang salita, ano ang may pinakamataas na kung sasabihin natin ay halaga para sa buhay mo ngayon? Ano ang may pinakamataas na halaga sa buhay mo ngayon? At kadalasan, makikita o masasagot natin ang tanong na ito kung titingnan natin ang nasaan ang ating pag-iisip, nasaan ang ating puso, nasaan ang ating oras, at nasaan ang ating buhay. Kung titingnan ko ang iniisip ko ngayon, ano ang nasa isip mo ngayon? Ano ang pinakamahalaga sa mga iniisip mo ngayon? Kung aking susuriin ang aking puso, ano ang nasa laman ng iyong puso ngayon? Ano ang pinakamahalaga na nasa iyong puso ngayon? Napakahalaga po na atin itong masuri at sa pagsusuring iyon, pwede nating mabigyan ng sagot. Ang pinakatanong natin ngayon sa hapon na ito, ano ang pinakamahalaga sa akin at sa aking buhay? Ano ang pinakamahalaga ngayon? Kung titingnan natin, napakaraming bagay ang mahalaga para sa atin. Lalong-lalo na tayo ay may iba't ibang iniisip, iba't ibang pinapahalagahan, iba't ibang minamahal, iba't ibang pinaglalaanan ng ating oras. Napakaraming bagay. Ngunit sa araw na ito, sa oras na ito, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang suriin ng
tama ang aking sarili. Ano ba ang pinakamalaga para sa akin ngayon? At pagkatapos kong suriin ang aking sarili, tama ba na ito ang pinakamahalaga para sa buhay ko ngayon? At kung titingnan natin ang sagot natin sa tanong na ito, itong pinakamahalaga ba sa buhay ko ngayon ay dadalhin ako sa kung ano ang plano ng Diyos, sa kung ano ang inilaan ng Diyos para sa aking buhay. Kaya ang pinaka dapat nating maisip ngayon, kung alam ko ang pinakamahalaga sa buhay ko, dapat alam ko ang mga bagay na dapat kong lampasan sa buhay kong ito. At ang pinakauna, siguro kung aalala nyo po, ito ay nabanggit natin nung nakaraang linggo. May 3 bagay akong dapat lampasan upang tunay kong maintindihan kung ano ba dapat ang nauuna sa aking buhay. Ang pinakauna ay ang aking sarili. Bakit hindi natin matagpuan ang pinakamahalaga sa buhay ko ngayon? Dahil ang sarili ko ay nakapokus lamang sa aking sarili. Kung ano ako, doon ako nakapokus o doon nakalaan ang mga pinakamahalaga para sa akin, ang pangsarili kong kapakanan. Pangalawa ay ang ibang tao. Bakit hindi natin tunay na madiskubre ang pinakamahalaga para sa atin? Dahil ang buhay ko ay nakalaan para sa ibang tao. Ang buhay ko ay nakabantay kung ano ang sasabihin ng ibang tao, kung ano ang masasabi niya tungkol sa ginagawa ko, kung magugustuhan niya ba ang ginagawa ko o hindi niya magugustuhan ang ginagawa ko. Hindi natin mahanap-hanap ang pinakamahalaga sa buhay na ito dahil tayo ay nakasentro sa ibang tao. At ang pangatlo ay ang realidad. Kung patuloy na ang buhay ko ay nakalaan lamang sa nangyayari ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, sa realidad na kinaroroonan ko ngayon, wala akong kakayahan o wala akong paraan upang malaman kung ano ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kaya, katulad ng nabanggit natin ng nakaraang linggo, dapat ang buhay ko ay nakalaan sa 3 ding pinakamahalagang bagay. Ang una ay ang pagkamakapangyarihan ng Diyos o ang soberenya ng Diyos sa aking buhay. Makapangyarihan ng Diyos o ang kanyang soberenya sa buhay ko, ang ganap na plano ng Diyos ay dapat naroroon ang buhay ko at dapat kong maintindihan na ang kadiliman ay patuloy na gumagawa upang tunay na ilayo ako sa pinakamahalaga sa aking buhay. May katotohanan ang kadiliman. Hindi man natin ito nakikita. Kung titingnan natin ang buhay natin, bakit hindi natin makita ang liwanag? Dahil may kadilimang nakahadlang sa ating harapan. Bakit hindi ko mahanap ang pinakamahalaga o pinakaimportanteng bagay para sa aking buhay? Dahil wala ako sa plano ng Diyos, hindi ako naniniwala na ang Diyos ang tunay na may kontrol ng lahat at merong kadiliman na nakaharang sa aking harapan. Paano ko ngayon tunay na matatagpuan ang pinakamahalagang bagay para sa aking buhay? Kung titingnan natin ang ating pamagat,
ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa aking buhay. Ngunit, kung titingnan natin ang ating pang-araw-araw na buhay, sasabihin natin na tunay, ang salita ng Diyos ang dapat ang pinakamahalaga sa aking buhay. Ngunit, ang aking realidad ay taliwas sa salita ng Diyos. Ang aking nararanasan ngayon ay hindi magkaugnay sa salita ng Diyos. Ang aking buhay ngayon ay hindi kaugnay ng sinasabi sa salita ng Diyos. At ang mga bagay na ito ang nagdadala sa atin upang maisip natin, hindi ang salita ang pinakamalaga o dapat pinakamahalaga sa buhay ko. Mayroong ibang mga bagay na nagiging mas mahalaga para sa buhay ko. Ngunit kung titingnan nating mabuti, kung hindi ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa buhay ko, ang katotohanan, wala akong buhay. Kung ating babalikan ang patuloy nating pinag-uusapang mensahe sa ating mga kasamahan sa Filipino na ating pag-aaral mula ng salita, sa mga nasa Pilipinas na patuloy na nakikinig, kung titingnan natin, babalikan natin ang salita. Kung titingnan natin ang nasa Juan, isa-isa. Sinasabi ng salita, nang pasimula ay mayroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. Kung babalikan natin ang salitang ito, kung ang salita ay ang Diyos mismo at kasama ng Diyos ang salita at ang Diyos ang gumawa sa akin at ang Diyos ang patuloy na nagbibigay buhay sa akin. Kung titingnan natin ang kaugnayan ng salita sa sinasabi ko ngayon, kung walang salita, wala akong buhay. Bakit? Dahil sinasabi sa salita na ang buhay ay tunay na hindi nanggagaling sa kahit ano, kundi sa Diyos lamang. At sinasabi sa Juan, isa, na ang Diyos mismo ang salita. Ang Diyos na salita ang siyang nagbibigay buhay. At ang buhay na ito ay ang buhay na inaasam-asam ng bawat isa sa atin. At saan natin ito mahahanap? Sa salita ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kung walang salita, walang buhay. Ngunit paano natin tunay na magiging o mahahanap ang kahalagahan ng salita ng Diyos para sa ating buhay? Kung titingnan natin ang binasa natin ngayon sa Lucas 5, 1 hanggang 11. Kung babalikan natin, Lucas 5, 1 hanggang 11. Kinatagpo ng Diyos ang mga disipulo. At habang kinakausap niya ang mga disipulo, ano ang una niyang ibinigay sa kanila? Binigay ng Diyos, ang sabi, may nakita siyang 2 bangka sa pangalawa, sa tabi ng lawa, wala sa mga bangka ang mga mangingisda, ngunit kundi nasa sa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti, naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.
Pagtapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Kung titingnan natin ang sinabi sa salita sa Lucas 5:3, si Jesus ay nangaral. Ibig sabihin, ibinigay muna ni Jesus ang kanyang salita. Pagkatapos niyang ibinigay ang kanyang salita, kung titingnan natin sa ika-4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Pagkatapos niyang ibigay ang salita, binigyan niya ng gagawin ang mga disipulo na kanyang tinawag. At kung ipagpapatuloy natin, ano ang nangyari? Pagkatapos niyang bigyan ng gagawin ang mga disipulo, ano ang ginawa ng mga nakinig kay Jesus, nang nakapakinig sa salita ni Jesus? Ano ang ginawa nila sa salita? Sinabi? Ano ang ginawa nila? Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Nagngaral si Jesus, ibinigay niya ang kanyang salita. Pagkatapos siyang magbigay ng salita, binigyan niya ng gagawin ang disipulo. At pagkatapos, ano ang ginawa ng disipulo? Sinunod nila ang sinabi ni Jesus. At kung titingnan natin at ipagpapatuloy natin, kung naaalala niyo po ang nasa salita, pagkatapos na sundin nila ang salita, nangyari ang dakilang mirakulo sa buhay ng mga unang tinawag ni Jesus. Sila ay nakalambat ng napakarami o nakahuli ng napakaraming isda na hindi pa nangyari sa buong buhay nila. Kung titingnan natin, minsan ang ating sitwasyon o ang ating sarili, ang mga nangyayari sa ating buhay ay hindi kaugnay sa napapakinggan nating salita ng Diyos. Hindi nakaugnay sa gusto kong mangyari sa aking buhay. Kaya ang nangyayari ay wala tayong, kung iisipin natin, wala tayong kagustuhan na sundin ang salita o hindi natin napag-iisipan na dapat ko palang sundin ang salita. Bakit? Dahil hindi siya nakaugnay sa nangyayari sa aking buhay. O kung titingnan natin, hindi siya parang wala siyang saysay para sa realidad na nangyayari sa aking buhay. Ngunit kung titingnan natin ang binasa natin ngayon, maiisip o maiintindihan natin na ang pinakaunang nangyari sa binasa natin ngayon ay ang pagpapahayag ng salita. At saan nangyayari ang pagpapahayag ng salita? Ito ay nangyayari sa loob ng pagsamba. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, ano ang pagsamba para sa inyong mga buhay ngayon? O saan nakapwesto ngayon sa kahalagahan ng mga bagay sa buhay mo? Nasaan o pang-ilan ang pagsamba? Sana po ay tunay nating itong mapag-isipan. Pang-ilan ang pagsamba kung titingnan ko ang buhay ko ngayon? Ito ba ay nasa pinakamahalaga para sa buhay ko? Or nasa pinakahuli dahil napakarami akong ginagawa bago mapunta sa pagsamba? Dapat tunay nating maintindihan ang diwa ng pagsamba.
na ito ang dapat sentro ng aking buhay. Kung babalikan natin yung binasa natin, ano ang unang ginawa ni Jesus? Hindi si Jesus gumawa agad ng mirakulo. O hindi ginawa ni Jesus na suguin agad ang mga disipulo. Hindi niya sinabing, pumalaot agad kayo. Hindi niya sinabi yung ganon. Ang ginawa ni Jesus, siya ay nangaral. Ang pinakauna niyang ginawa ay ipahayag ang salita. At sa ating buhay ngayon, paano natin natatanggap ang pagpapahayag ng salita? Sa pamamagitan ng pagsamba. Kaya dapat nating tunay na makita ang buhay natin ngayon. Ito ba ay nakasentro sa pagsamba? O ang buhay ko, ang pagsamba ay walang halaga sa buhay ko? O binabaliwala ko lamang ang pagsamba? Ito po ay napakahalaga nating dapat pag-isipan upang tunay nating maintindihan bakit pinapahintulot ng Diyos na marinig ko ang kanyang salita. Bakit pinapahintulot ng Diyos na sa bawat linggo ay magkaroon ng pag-aaral tungkol sa kanyang salita? Bakit pinapahintulot ito ng Diyos? Pinapanalangin ko po na ang bawat isa sa atin ay tunay na makabalik sa pinakadapat sentro ng aking buhay, sentro ng aking isip, puso, buhay, at ito ay ang pagsamba. At panalangin ko po ay tunay na kasama namin kayo ngayong linggong ito. At kahit nasa online lamang tayo ay tunay na mahanap natin ang kasagutan sa loob ng pagsamba. At pangalawa, ang tao ay dapat nakasentro sa pagsasamba at mahanap ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang salita sa loob ng pagsamba. Ngunit, ang tao ay patuloy na naghahanap sa mga bagay na hindi mahalaga. At kung titingnan natin, hinahanap natin ang mga sagot, ang mga nais kong makamtan, saan? Sa aking sariling iniisip, sa aking mga pangarap, sa aking mga karunungan, at sa aking mga karanasan sa buhay. Saan natin hinahanap ang dapat pinakamahalaga o sagot na nais nating matanggap? Patuloy nating hinahanap sa mga bagay na hindi mahalaga. Sa kung ano ang iniisip ko. Ano bang iniisip ko ngayon? May party mamaya. May inuman mamaya. May kikitain ako mamaya. O may problema akong iniisip ngayon. Lahat ng pinakasentro dapat ng aking buhay ay nawawalang saysay dahil ang buhay ko ay nasa lahat ng iniisip ko, sa kung ano ang pangarap ko sa buhay, ano ang mga nasa akin na karunungan sa buhay na ito, at sa mga karanasan na alam ko, naranasan ko na ito at siguro ganun din ang magiging kasagutan para sa hinaharap kong realidad ngayon. Ngunit kung titingnan natin, hindi ito ang solusyon
o ang sagot na hinahanap natin. Kung babalikan natin, kung ang mga disipulo ay napakinggan nila ang salita ni Jesus at sila ay sinugo ni Jesus. Ngunit, ano ang sinabi ni Pedro? Sinabi niya, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog ko ang mga lambat." Ngunit, kung si Pedro ay nanatili lamang sa pinahayag niya nung una na magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Kung si Pedro ay nanatili sa kanyang iniisip, sa kanyang karanasan, sa kanyang karunungan, hindi tayo mapupunta sa susunod na mga nangyari sa binasa natin ngayon. Kung saan ginawa ni Jesus ang mirakulo o ang sagot na nais niyang ibigay sa bawat disipulo na kanyang nakatagpo sa oras na ito. Napakaraming bagay ang nais ibigay sa atin ng Panginoon. Unang-una, ay magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay tunay na maniwala sa Kanya. Tunay na manampalataya sa Kanya. Ngunit, kung titingnan natin, hindi natin basta-bastang magawa na maniwala sa Diyos. Hindi natin basta-bastang magawa na manampalataya sa Diyos. Bakit? Habang namumuhay tayo sa mundong ito, marami tayong kinakaharap na mga bagay na madalas ay katulad ng sinabi ko na kanina, hindi katugma ng ating sitwasyon, ng aking kalagayan ngayon. Kaya, kung iisipin ko, tama ba na mayroon akong pananampalataya? O mas mabuti pang ipamuhay ko na lang ang buhay ko ayon sa aking kagustuhan? Laging nagtutunggalian ang dalawang bagay. Ang salita at ang mundo. Ang salita at ang mundo. Kung titingnan natin, gusto kong manampalataya at gusto kong manatili sa salita. Ngunit, ang mundo ay iba ang ipinapahayag at iba ang patuloy na binibigay sa akin. At kung titingnan natin, minsan, mas magandang manatili sa kung ano or mas magandang piliin ang nasa mundo. Di po ba? Mas masaya ang sa mundo. At kung iisipin natin, napakahirap manatili sa salita. Parang kung iisipin natin, isang napakalaking challenge para sa akin na manatili sa salita. Pero kung nasa mundo ako, lahat easy lang, di ba? Mabilis matanggap lahat, mabilis ang kasiyahan. Pero kung titingnan natin, ang resulta ng salita ay tunay na pananampalataya. At mahanap mo ang tunay na plano ng Diyos. Ngunit, ang mundo, ano ang bibigay ng mundo? Ang katapusan ng nasa mundo ay pagkawasak. Kung titingnan natin, dapat tayong tunay na magkaroon ng tamang karunungan
tungkol sa buhay na pananampalataya na meron tayo. Laging naglalaban ang salita at ang mundo. Kaya napakahirap na manatili sa pananampalataya. Ngunit kung ang buhay natin ay nagdesisyon na ang salita ng Diyos ang dapat pinakamahalaga sa buhay ko, ang gagawin kong sentro ng aking buhay ay ang pagsamba, walang ibang mangyayari sa atin kundi ang tunay na matanggap natin ang pananampalataya na ibinibigay sa atin ng Diyos. At kung sa pagpapatuloy, ano ang magiging resulta? Kung babasahin natin kung ipagpapatuloy natin, sinabi sa salita sa pang-7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Bakit ano ang nangyari? Ganun, sa pang-6, ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan at sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon, Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Sa siyam, sinabi, nanggigilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago, Juan, anak ni Zebedeo at kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka, sa pangpang iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Kung titingnan natin ang binasa natin mula sa pang-6 hanggang 11. Pagkatapos magpahayag ni Jesus ng kanyang salita, ang ginawa niya ay sinugo niya ang kanyang mga disipulo. At pagkatapos niyang suguin ang kanyang disipulo, sila ay nag-isip. Ngunit walang nangyari sa amin. Nung ginawa namin yan, nagpakahirap kami nung nakaraang gabi, pero walang nangyari. Ngunit hindi nagtapos doon at sila ay nanampalataya o naniwala sa salita at ginawa nila ang ipinag-uutos ni Jesus. Dinala nila ang lambat sa malalim na parte ng dagat at anong nangyari? Nakahuli sila ng napakaraming isda. At ang napakaraming isdang iyon ay hindi nila kayang hulihin lahat. Kaya nagtawag sila ng mga malapit sa kanila na nakinabang din o nagkaroon din ng maraming huli dahil sa nangyaring mirakulo sa kanilang buhay. At kung titingnan natin, ang pagsunod, ang pananampalataya ng isang disipulo ay tunay na nagbibigay ng nag-uumapaw na biyaya para sa mga taong nakapaligid sa kanila. At kung titingnan natin ang buhay natin ngayon, napakaraming tao ang nakapaligid sa atin, sa totoo lamang po. At kung iisipin ko, ako ba ay biyaya para sa mga taong nakapaligid sa akin? O ako ay nakakahadlang din sa kanila upang sila ay makasunod sa salita? Ang dapat nating pag-isipan ng tunay ngayon ay sa loob ng salita, nang doon ang lahat-lahat. Kapag ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita,
wala siyang ibang gagawin kundi bigyan ng kaganapan ang kanyang salita. Kung titingnan natin, kung tayo ay nasa salita, lahat ng bagay ay magbabago. Kung ang buhay ko ay nasa salita, lahat ng bagay ay magbabago. At kung titingnan natin, kung ako ay nagbago, ito ay isang mirakulo. Di po ba? Ako ay ganito noon. Ngunit, ako ay ganito na ngayon. At anong sasabihin ng ibang tao? Narinig ko sa isang kaibigan na binibigyan natin ng sinisharean ng salita na siya ay nagulat sa isa niyang pinsan na noon ay nasa lahat ng bisyo. Kung titingnan mo yung buhay ng taong yon, walang kapag-apag-asa. At kilala niya yung taong yon. Kaya hindi niya inisip, hindi niya lubos maisip na nung magkikita sila ulit, siya ay magiging bagong tao na. Bakit? Dahil nahanap niya ang salita ng Diyos. At napagdesisyonan niya sa buhay niya na ang salita ng Diyos ay dapat ang pinakamahalaga sa kanyang buhay ngayon. At nasabi ng ating kaibigan na yon, tungkol sa kanyang pinsan, isang mirakulo ang nangyari. Bakit? Nagbago lahat sa buhay ng kanyang pinsan. So kung titingnan natin ang buhay natin ngayon, masasabi mo ba o masasabi ba ng ibang tao na may nangyayari ng milagro o mirakulo sa buhay mo? Pwede nating isipin na ang mirakulo ay ang mga bagay na dapat makamit ko sa buhay. Nakapagawa siya ng mansyon, o nakabili siya ng mga sasakyan, o nakapagbakasyon siya sa iba't ibang bansa. Pwede nating maisip na ito ang mga bagay dapat na magkaroon ako at masasabi kong, wow, isang milagro ang nangyari sa buhay ko. Napakalaking pagpapala ang natanggap ko sa aking sarili, sa aking buhay. Ngunit, ito ay lahat nasa mundo lang at sa katapusan, kagaya ng sinabi natin, tayo ay mabibigo kapag ito ang naging basihan ng ating iniisip na pagbabago sa ating buhay. Ang tunay na pagbabago ng aking buhay ay dapat nakasentro sa salita. At kung ang buhay ko ay nakasentro sa salita, si Kristo ang dapat na nasa pinakataas o napakamahalagang bagay para sa akin. Si Kristo ang dapat kong sinusunod at ang lahat ng sentro ko ay dapat na kay Kristo. At sa pamamagitan nito, ang buhay ko ngayon ay masasabi kong ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga. At kung titingnan natin ang binasa natin ngayon, sinabi ni Pedro, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Natagpuan ni Pedro na si Kristo ang pinakadahilan ng lahat ng mayroon siya sa kanyang buhay. Ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay dahil sa ang salita ang naging pinakamahalaga sa buhay ng mga disipulo. Kaya sa pagtatapos, sa konklusyon,
balikan ulit natin ang ating naging katanungan sa pinakaumpisa. Ano ba ang dapat na pinakamahalaga ngayon sa aking buhay? Saan ko ba dapat inilalaan ang aking isip, ang aking damdamin, ang aking buhay, ang aking lakas, ang aking pera, lalong-lalo na ang pera ko, ang aking plano, ang pangarap na mayroon ako ngayon. Saan ba lahat ito dapat nakalaan ngayon? Sa pagtatapos, nais ko pong ibigay ang panghuling binasa natin, nasa Lucas 5:11. Kung babalikan natin, sinabi sa salita, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Sumunod kay Jesus. Pinapanalangin ko po na lahat sa atin ay tunay na manatili sa salita at sa loob ng salitang ito, matanggap natin ang kalakasan upang ang buhay natin ay makasunod sa Diyos, makasunod sa kagustuhan ni Jesucristo at makita natin ang tunay na plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At tunay na magbunga ang pananampalataya na patuloy na ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na iyong pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na sa loob ng mensaheng ito, sa oras ng pagsambang ito, Panginoon, tunay na natanggap namin ang nag-uumapaw na grasya nanggagaling sa iyong salita, Panginoon. Patuloy po na kayo ay mangusap sa bawat isa sa amin, sa bawat isa na nakikinig ngayon, kahit sa online, ang ating mga kapatid nasa Korea, na mga Pilipino at nasa Pilipinas, ang bawat isa, Panginoon, ay tunay na pagpalain mo po, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan, Panginoon, na maintindihan namin na ang bawat buhay namin, sa bawat buhay na ito, ang pinakamahalaga at pinakauna dapat sa aming buhay ay ang salita ng Diyos. At ang salitang ito ay manggagaling lamang sa pagsamba. Patuloy niyo po kaming bigyan ng biyaya upang magkaroon ng katagumpayan sa pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. You have Spanish?